Huli ka, Balbon. Lagot. Sabi na nga ba tama ho yung mga binabasa kong comments. Yung barkada ho ni Digong involved sa rice smuggling dito sa bansang Pilipinas. Paktay na naman si Digong. Nagsisilabasan na yung unti-unti nang nagsisilabasan yung kanilang mga baho. Hindi naman si Nima nagsisinungaling. Ito yung balita, oh. Kikita niyo yan. Lagot ka. So, lagot ho. So, sabi dito sa balita, Chinese mafia involved in Philippines rice smuggling. Talaga nga naman tong lahi ni Xi Jinping. Matitilok. Beoin mo, inaangkin na nga ang West Philippine Sea, pati ba naman pera ng mamamayang Pilipino, minamanipulate niya. Pati ba naman bigas? Kaloka. Nabarkada naman to ni Digong. Ay, nagsasabwatan ata tong dalawang to. Ay, nako naman. Kaya pala mahal na mahal ni Digong si Xi Jinping ata kasi parehas silang nakikinabang sa pera ng bayan. Anyway, mga cancer talaga to sa lipunan, no? So, the Bureau of Customs or BOC is looking into the information of a Chinese mafia. Chinese mafia is supposedly involved in smuggling rice into the country. O, kita niyo yung balitang yan? Basahin nyo, guys. O, Chinese. Yung barkada ni Digong. Grabe ba? Grabe naman yung ano nyo sa bayan, pagpapahirap nyo. Maawa ka naman, Digong. Kahit man lang sa konting sandali, pagsabihan mo yung mga barkada mo. 'Di ba? Talagang gusto nilang lumusin yung kanilang sarili sa pera habang yung mga mamamayang Pilipino naghihirap. Biruin nyo guys wala namang kakulangan sa rice supply natin. Nagtataka yung gobyerno na bakit ang mahal ng bigas. Napagtanto, ito na walang lihim ang hindi nabubunyag. Kitang-kita guys, pakita ko sa inyo. Kikita niyo yan? Kitang-kita, may ebidensya. Sila ang may gawa. Ano yung masasabi niyo guys? Tama ang yung mga comment nyo. Kaya lagi ako nagbabasa talaga ng mga comment nyo. Hindi ko yan pinapalagpas. Hindi ko man malike yan lahat, pero binabasa ko yan. Kasi may content ako nung nakarang araw na tiba-tiba ang mga mamamayang Pilipino dahil meron hong ipapamigay na sandamakmak na bigas ang ating presidente. Yun yung mga smuggled rice na illegal yung kanilang dokumento. Hindi nakapagpasa ng document ng mga transaction galing ho sa illegal na gawain yung kanilang yung mga smuggled na rice na yan. Kaya yun ipapamigay ho ng gobyerno. Wala nang 20 pesos na bigas. Libre na ho. Wag na kayong maghanap kasi libre na ho. Anyway, sabi pa dito, during a Saturday news forum in Quezon City, BOC Director Vernie Enciso said they have received reports regarding the issue. So either they are on the side of financing, distribution, or other sides. So they are present in many levels of agricultural smugglings. Sabi ho yan ng Bureau of Customs looking into all of this. Talaga nga namang mga walang hiya, mga walang puso, mga tiba-tiba nang sila sa pera, tapos ang mamamayang Pilipino hinahayaan lang nilang maghirap. Yan ho yung ating past administration, palpak, 'di ba? Talaga nga namang nakikita nyo na ngayon yung kapalpakan ni Digong. Ako dati pro Duterte ako, pero hindi ko naman sinasabing anti-Duterte ako. Critics lang ako kasi nga pag may tama, pupurihin. Pag may mali, bubuljakin. So, but a lawyer Marlon Agaseta
Bureau of Chiefs of Staff said it was hard to determine the source of smuggled rice and who were behind this. Mahirap talagang hanapin yung mga taong yan. Kasi madami yung chi ba? Madami yung pera, pantakip sa bibig ng mga may alam at pangbulag sa mga taong nakakakita at pantakip sa taenga ng mga nakarinig. 'Di ba? So, madami silang pantapal na pera. Yan, kaya mahirap makita at mahanap, malocate itong mga big time smugglers na to. Kasi nga, makapal yung bulsa eh. Sampalan ka lang ng ganyang kakapal na ano, sige, tumahimik ka na. Boom! Sinampal ng pera. 'Di ba? Eh, lalo na, money is powerful. Kaya nga naman, ay nako, sana mahuli na tong Chinese mafia na to. So, meanwhile, President Ferdinand Marcos Jr. on Saturday said the country does not have a problem with its rice supply, only with issues related to its distribution. Kasi nga, tinago, 'di ba? Nitong mga smugglers na to, samahan mo pa ng mga kartel na may planong pabagsakin ng ating gobyerno. Ano yung plano nila? Ni-reveal ho yan ni Erwin Tulfo na gusto nilang mapahiya ho si Pangulong PBBM sa mga mamamayang Pilipino dahil nangako daw ho ng 20 pesos per kilo na bigas. O ngayon, wala ng 20 pesos per kilo na bigas. Libre na po. Huwag niya nang hanapin yung 20 kasi libre na po yun. Kapag napatunayan at walang naibigay within 7 days, itong mga smugglers na to, 'di ba, mga warehouse owners na legal document ng kanilang transaction ay agad i-confiscate ng administrasyon ang mga bigas nila. Kasi bakit naman naabutan pa ng 7 days? Kung talagang legal ka, 'di ba, impromptu pa mismo pag hiningan ka ng dokumento, maibibigay mo. So bakit pinaabot pa ng 7 days? Tapos ngayon, ito pa Chinese mafia. 'Di ba? Talagang literal na walang lihim ang di nabubunyag. Barkada ni Digong. So, 'di ba? Walang problema ho sa supply ng bigas kasi sapat naman ho. Nagkakaproblema lang dahil tinatago nitong mga smugglers, mga hoarders ba? Kasi sila yung mga nagtutulungan eh. Negosyante, smugglers, hoarders, mga malalaking tao dyan sa Senado na pinoprotektahan itong mga smugglers na to. 'Di ba? You see? Nakakaloka, nakakahiya. Ano ngayon, Digong, yung masasabi mo? Awatin mo naman kahit papaano. 'Di ba? Mga kaloka to. Ngayon, huli kayo. Antayin nyo na lang yung pagkakataong hulihin na kayo. Malapit na. Hindi ho nasisindak si Pangulong PBBM kahit gaano pa man ho kayo kalaking mga smugglers na kayo. Ubod ng Ubod ng sakim. Diba? Akala nyo naman yung bigas madadala nyo sa langit. Anyway, tama yung mga comment nyo. Tama yung mga hinala nyo. Good job mga commenters. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.